Ako na ang merong pinakamagandang tulugan sa harap tuwing umaga. Alam mo yung happiness na binibigay na sa loob ko ng camper van natutulog. Pupunta tayo ng ilog. Kukuha tayo ng mga malalaking batong mga ganyan. Alright. Dahil meron tayong project ngayon dito sa Alitaptap Base Camp. Gagawa tayo ng ating fireplace. Ayan. Parang sakto lang yung mga bato ko. Pagkatapos ko mamulot ng mga bato, meron ako natanggap na masamang balita. Anong nangyari kay Mamen? Hindi na ako nagdalawang isip na isang tabi ang dapat kong gawin. Dali-dali kong hinatid si Mamen sa pinakamalapit na ospital. From the mountains of Cagayan Valley, welcome back to another van life episode. Morning guys. Morning Nueva Vizcaya. Panibagong araw, panibagong buhay. Panibagong pagkakataon para magsimula ng mga bagay na hindi mo nagawa ng tama. Ako na ang merong pinakamagandang tulugan sa harap. Parang tuwing umaga. Alam mo yung happiness na binibigay na sa loob ko ng camper van natutulog. It's like living a dream. 10 years ago, pinangarap ko yung ganitong buhay. At nandito na ako. Payapang buhay, kalmadong kapaligiran, malamig na lugar, probinsya. Isinasa pamumuhay ko na ang buhay na pinangarap ko noon nang ako ay stressed pa bilang isang editor ng ABS-CBN. Sino ba namang may ayaw gumising sa ganitong klaseng lugar? Dahil sa tulad ko na ilang taon akong stressed sa pagtatrabaho as editor dati ng ABS-CBN. Wala akong ginawa kundi mag-look forward palagi kung paano ako makakatakas, kung paano ako magkakaroon ng day off. Wala akong ginawa kundi hindi pala. Wala akong nilook forward na weekend dati dahil nagtatrabaho ako 7 days a week, 12 hours a day. At minsan, nagta-24 hours pa. Wala akong nilook forward dati na weekend. Ang lagi kong isipan dati, kung paano ba ako makapagpahinga, paano ba ako makakaiwas sa stress. Doon ang stress ay hindi mo naman matatakasan, pero pwede mong iwasan. Every time na nag-edit ako dati ng mga travel shows, pinapangarap ko na sana ako yung host o kahit crew man lang sana ng isang travel show. At ngayon, ako na gumagawa ng sarili kong show. Nagta-travel na rin ako. Anyways, dami ko sinasabi sa umaga. Good morning mula dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Araw-araw palaging ganito. Gusto kong gumising ng tangaling-tangali na, pero automatic yung katawan kong gumigising ng ganitong oras. Ayaw nga pala, nasa Alitaptap Base Camp tayo. Dito ako nakapark at yung Alitaptap ayan, nasa harapan. Kahapon, kaya hindi ako nakapag-vlog na no, pagdating ko dun sa anong lugar ba yung pinuntahan ko kahapon, kung saan ako nag-overnight. Pagdating ko dun sa spot, sabi ko hindi na ako mag-vlog, kailangan ko na magpahinga kasi nga pagod talaga yung katawan ko bago ako nag-overnight dun sa Kamaisan. Pagod na pagod yung katawan ko dahil maghapon kami nalamamen
tumulong sa Alitatap Base Camp para mas mapabilis yung trabaho. Tumulong kami sa nagkumpuni ng campsite, nilakihan. Sige, habang ako ay nagliligpit dito ng aking higaan, panoorin niyo muna kung ano yung mga kaganapan nitong mga nakaraan sa base camp. At mamaya ay meron tayong task na gagawin. Pupunta ako mamaya ng Kailugan. Hindi ko lang sure kung pwedeng sumama si Mamen. Pupunta tayo ng ilog. Kukuha tayo ng mga malalaking batong mga ganyan. Dahil meron tayong project ngayon dito sa Alitatap Base Camp. Gagawa tayo ng ating fireplace. So dito po ay kami ay talagang payak na pamumuhay lang kami dito. Ginagawa yung kubo namin habang ako dito ay nagluluto ng steak. So lahat po ng napapanood nyo sa vlog is pawang pagkukunwari lang ang ginagawa namin. Lahat po yun ay hindi totoo. Joke lang. Joke lang. Itong steak to is hindi ko na kanina nag-video kasi nga may mga pumunta dito na pamilya, mga overlanders sila from Pampanga. Sumilip lang naman. Kumbaga along the way kasi is madadaanan nila yung Alitatap Base Camp. Sa Haming Farm sila magka-camp. So ito, binigyan kami ng baon nila to na ulam. Ito iniinit namin. Dapat yan ano lang yan, medium rare lang. Kaso mga tao dito kasama ako is hindi naman ako mahilig sa medium rare. Medyo ako sa may dugo-dugo. Kaya prinito namin yan. Tapos may dala din silang cake dito. Sumaya ako. Sumaya? Oo. Kanina kasi, di ba, parang nandalata ako. Nung nakakita ko ng chocolate na cake, sumaya na ako. Oo, mananawagan ka pa ba ulit? Oo, sa mga tao po dyan, nabibisita dito, para makita nyo na masaya si Mamen, ay dala nyo lang kami ng cake na chocolate. Hilaw nga. Hindi hilaw yan, luto na yan, mahal. Hilaw pa? Hindi kasi sanay siyang kumain ng Tarin mo kaya? pagkain ng mga Putulin mo na lang, mahal. dugong bugaw. Hindi puputulin ng ng kutsilyo, yung hindi na, gagamitin mo lang yan. Oh, tanggal yan sa buto. Sino nabibigay niyan? Yung anong klaseng wine yan, bro? Yung local mead na. Oh, Rice wine. Rice wine. Cesar Best. Walang pangalan. Anong pangalan? Beso, rice wine. Ito na yung steak. Okay na ba sa'yo? Okay pa. Paminsan-minsan, babalikan natin yung iniwan nating buhay. Sige. Okay lang. Sige, titikman muna natin. Ito, dumudugo-dugo pa to, pero ito yung nakasanayan ko na simula nang namulat ako sa mundo. Ganito yung merienda namin eh. Sama mo ng wine. Oh, cheers. Sabi masarap daw ah. Yung steak, masarap. Yung wine. Sarap. Masarap? Masarap. Masarap. Cheers. To the Bat Cave. Anong wine yan? Rice wine. Magtatanghaling tapat na. Kailangan ko nang kumilos. Pupunta tayo ng ilog. Alright. Let's go. Punta tayong ilog. Samahan niyo muna ako. Si Warang yung dala natin. Hindi ko pa pwedeng ilaban dun si Watot. Baka madaanan natin mababato. Hindi siya po pwede. Tsaka baka masira yung sahig ng ating camper van kasi nga kahoy yun pag pinatungan natin ng bato. Ito L300 to, pang hardcore naman talaga to. 10 minutes away, may ilog dito na pinupuntahan namin madalas. Check ko doon kung meron tayong makukuha mga malalaking bato na yun ang gagawin nating fireplace mamaya pagbalik natin ng base camp. Ito na rin yun. Ito tayo banda. Mga bagay-bagay na hindi mo naman madalas ginagawa gagawin mo para meron tayong relaxation sa base camp. Hindi ko pa alam mamayang gabi kung aalis ako, matutulog ako somewhere, pero why not? Mamaya kung matapos natin na maaga yung project natin, yung fireplace, edi tulog tayo kahit saan. Ito na yan. Sana meron. Ayoko kasi kumuha sa mga naka-impact na ayun sana baka magalit sa atin yung mga tao dito.
Hanap tayo ng ano, mga bato-batong. Napunta na ako dito. Yung nag-unbox tayo ng blueting malaki. Dito yun. Alright. Para tayo naglalaro ng ano. Ayan. Ay, hindi pala. My God, bola pala yun. Bola. Ayun na yun. 4 5 Yit! Ayan. Oh my God, lalim pala yun. Ayan, 2 3. Pero pwede na. Yun. Ito. Pwede. Last one. Tama na. Okay. 11:50 ng tanghali. Nagpupulot ko ng mga mabibigat na bato dito sa napakalawak ng Kailugan. Anong trip ko? Gusto ko kasi talaga magkaroon ng fireplace doon sa base camp na pwede tayong mag bonfire para at least pag magkakasama yung mga magkakaibigan, especially yan si Direk Gino, mahilig yun mag-ihaw-ihaw. Kailangan din namin kasi merong ganun sa base camp kasi ang problema dun sa base camp, maganda yung feels ng lugar. Pag dapit hapon, matindi yung mga lamok. So kailangan namin maghanap palagi, mag-provide ng mga citrus na mga dahon. Kailangan naming maghanap kahit saan man. Ginagawa namin, sinusunog namin yung dahon para mabahuan yung mga insekto. Halo-halo may lamok, may kakaiba, mga nangagat na masakit nangagat. Kaya kami pantal-pantal, kailangan talaga namin ng fireplace. Pagkatapos ko mamulot ng mga bato, meron ako natanggap na masamang balita. Anong nangyari kay Mamen? Nakagat ka ng aso? Oo, kuya. Sino kasama mo dyan? Ako lang, nagpapalipad lang ako ng drone tapos ayun. Malayo ba yan? Dito lang kuya sa may, dito sa may tulay. Pero uwi na lang muna ako sa bahay para hugasan ko. Kailangan tayo pumunta ng ospital, magpaturo ka. Pabalik ako ng base camp. Kasi kuya, uwi na rin ako, hugasan ko medyo nanginginig pa ako O sige, magkita tayo doon tapos punta na tayo agad sa ospital. Sige kuya, ingat ka. Malalim ba? Malalim? Medyo malaki kuya Hindi na ako nagdalawang isip na isang tabi ang dapat kong gawin. Dali-dali kong hinatid si Mamen sa pinakamalapit na ospital. Nakakagat kuya? Oo. Seryoso yan? Sa baba ako bro, magpa-park, akit ako dito. Sige kuya. Ang virus kasi ngayon daw ng mga aso malakas, lalo na tag-init. Namiss ko to 2021 since pandemic start. Ayos ka lang? Kinakabahan. Sa daming mong tato, Mamen. Iba yung injection. Sa daming na tato. Kaya yan. Bundok pa more. Suot pa more. Buti na lang, meron na tayong mga kaibigan dito sa Solano na in case of mga ganitong biglaan andyan, nakaantabay agad. Ngayon mo sabihin napakaganda. Maganda pa rin naman. Ano lang talaga, di naman inaasahan mga ganun, di ba? Hindi, I mean Itong lugar. ito yung lugar na ayaw natin puntahan, bro. Hindi maganda. Itong video na to ay para sa inyo. Yan tuloy. Si Mamen tuloy yung pinagdadaan. Turok lang yan ako.
Basic. Basic. Oo. Hindi man sinasabi sa akin ni Mamen, pero alam ko kung anong nararamdaman niya. Pareho kami ng state of mind ito. Mabilis ma-anxious yun eh. Masakit? Ang lalim binaw na karayom eh. Ha? Malalim. Yung pangantay tatano, alam mo yung pag check yung tuna, kung fresh, kung good meat ba? Yung ganito katawa. Pag tusok sa'yo makikita yun. Kasama na naman no. 4 na turok lang naman. Kaya mo yan, Mamen. Pagbalik namin ng Alitap-Tap Base Camp, ipinagpatuloy ko na ang paggawa ng fireplace. Ayan. Parang sakto lang yung mga bato ko. Ito yung pansamantala namin na nagsusunog kami ng malalaking kahoy para meron kaming usok sa gabi para hindi kami lamukin. Ito na yung mga bato. Pinipwesto ko muna siyang pabilog and then saka ako maghuhukay na medyo mababaw lang sa gitna. Ihugis ko muna lahat ng bato ng pabilog. Tapos mamaya saka natin uukaan ng hindi naman kalaliman, mababaw lang. Tapos maghahagis-hagis na lang kami ng mga kahoy dito. Ganda yung tampo yan sa gabi kasi malamig din sa gabi. Malapit na matapos. Dito sa fireplace na to magsisimula ang kaligayahan ng bawat kaibigan na pupunta dito sa base camp. Kapag gabi merong mangyayaring bonfire silent party. Mamayang gabi buhay na to. Kinagabihan ay sinimula na namin ang simpleng selebrasyon. Bas-bas sa bagong Alitap-Tap Base Camp. Yun! Mano, ito kami. Ito ka upo. Jindaw. Ito ay s'mores. S'mores. Ano ba tawag dito? Bonfire place ba to? Fireplace bro? Bonfire. Bonfire to? Bonfire yan. Ang fireplace yun. Yung sa may ilalim ng sink. Ang mga may mga snow, no? Oo. Fireplace. Yung may chimney. Kung saan bumaba pa si Santa Claus. So dito, Bonfire. bonfire ang tawag natin dyan. So ito na yung bagong itsura ngayon ng Alitap-Tap Base Camp. Mamen, kamusta ka na? Okay naman na kuya. Ako na nag-edit na si Mamen, wag na kayo mag-alala. Comment nyo na lang dyan. Get well soon, Mamen. Pero ano na yan? Hindi na yan tatabla ng ano? Rabies, 3 years. 3 years. O sa tetano. Tsaka tetano. O pag nakakita ka ng aso, Halika dito. Teka. Eto kagatin mo ko. Baka ano? 3 years to. ha? Baka full moon maging wear sheets. Ito na nga pala yung ano natin, yung bago naming workstation ni Mamen. Magkatabi na kami. At may nag-iantay na isang space dyan. Siguro kay Direct G na yan. Kailangan na namin siyang influensyahan na magdala siya ng laptop dito sa base camp para nasasabay niya kami mag-edit dito. Kasi may boring moment si Direct Gino kapag nandito. Kapag kami nag-edit na ni Mamen, si Direct Gino ay walang kausap.
Kawawa! Ay, kuwabo! Pagdala ka na kasi ng laptop mo dito direct para sabay-sabay tayo mag-edit dahil napakasarap mag-edit ng may kasama ka. May dala silang marshmallows. S'mores pa to, uling? Hindi, ganyan talaga siya. Kainin mo. Mapait. Marshmallows na merong brown na crackers. Alin? Tsaka hotdog. At syempre, ito yung alitap-tap siomai na talagang dinadayo every Friday, Saturday, and Sunday ni Yes! Jennifer. Siya ang in charge dyan para magluto dito. Promise, ano yan? Tuwing bago weekends, maraming bumibisita dito sa base camp para matikman niya ang siomai na yan ng alitap-tap. Nakakatuwa na hindi na kami ngayon uulanin at dahil lumaki na talaga yung ating space, tuloy pa rin ang pagtanggap namin sa mga gusto mag-donate ng mga mugs dito. Inuunti-unti na rin namin ilipat yung ibang mga mugs dito. Soon, mapupuno talaga ng mga mugs to. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Simpleng kubo na tahanan ng mga totoong magkakaibigan. Mababaw lang ang kaligayahan namin. Hindi na kami yung mga taong nabubulag ng mga bagay na mamahalin. Pwede kaming mabuhay na marangya. Pero mas pinipili namin ang ganito at payapa. Mas lamang na sa amin ngayon ang buhay na simple. Para sa'yo. Paraan namin to para hindi namin makalimutan na ma-appreciate ang mga bagay na dadating na masikit pa dito. Ay, kuwabo!